Hi mga kaibigan, napakaganda ng pangyayari ng mga nakaraan araw na kung saan yung pinaka sinasabing mastermind, isa sa mga mastermind di umano sa usapin ng flood control ay nahuli na po sa ibang bansa. Pagpapatunay lamang po ito na kahit saan ka magtago, kahit saan ka magpunta, matutuntun ka at matutuntun ka ng ating batas. Sa nangyari pong pagkakaaresto kay Saldico, ay marami pong espekulasyon ang lumalabas ngayon sa larangan ng social media. Nag-post po si dating DNR Secretary at dating Congressman na si Mike Defensor Santiago na kung saan ang panawagan niya, protekto Saldico. Alam niyo, sangayon po ako doon sa sinasabi niya na protektahan si Saldico para hindi po siya mapahamak, bagkus siya po ay lantaran siyang mailatbas at maibalik sa bansa. Yun ang gusto kong mangyari. At makapagsalita si Saldico ng totoo. Ano ba talaga ang totoong nangyari sa sinasabing flood control? Hindi kagaya, ako po nagdududa ako sa sinasabi ni Mike Defensor na protektahan or baka meron silang interes na kung anong gusto nilang mangyari para lalong pabagsakin ang gobyernong ito. Pero, sabi nga, kung gusto natin ng katotohanan, hayaan natin ang korte ang magpasya, hayaan natin ang korte ang magsalita, hayaan natin ang korte ang maglabas ng desisyon kung ang mga tao bang sinasangkot sa flood control ay mga akusado o talaga bang dawit o mga inosente lamang. Kaya po mga kababayan, uulitin ko po, ang gobyerno po ay hindi kalaban ni Saldico. Dahil mismo ang gobyerno sa pamumuno po ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos ang nagbulgar sa usapin ng flood control. Kaya ako po'y naniniwala na darating ang araw na lalabas at lalabas ang katotohanan sa usapin ng flood control. Sa gitna ng pagkakaaresto kay Saldico, muling umingay ang mga haka-haka sa social media, partikular na ang mga pahayag ni dating Congressman Mike Defensor. Ayon kay Defensor, dapat umanong proteksyonan ng pamalaan si Ko dahil ito ang susi sa katotohanan sa likod ng mga maanumalyang flood control project. Sa biglang tingin, tila malasakit ito sa hustisya. Ngunit kung susuriin mabuti, ang mga salita huwag patatahimikin ay nagdadala ng malisyosong implikasyon na tila may masasamang balak ang administrasyon laban sa kanya. Dapat nating linawin ang administrasyon ang mismong naghahanap sa katotohanan. Hindi totoo na may tangkang patatahimikin si Saldico upang itago ang ebidensya. Sa katunayan, ang gobyerno ang nagnanguna sa paghahanap sa kanya. Pagkakansila sa kanyang pasaporte ay isang malinaw na patunay na seryoso ang Estado na hindi siya hahayaan makatakas at siya ay mapanagot sa batas. Ang paghuli sa kanya ay hindi banta sa seguridad ang katotohanan kundi isang simula ng pagpapanagot. Hindi natin dapat kalimutan ang konteksto ng kanyang pagkakadakip. Batay sa mga salaysay ng mag-asawang Diskaya at iba pang mga kontraktor at engineer na tumitistigo sa paglilitis, si Saldico ay itinuturing bilang isa sa mga test mastermind ng malawakan anomalya sa flood control. Hindi siya isang inosenteng saksi kailangan iligtas mula sa gobyerno. Siya ay isang akusado na kailangan humarap sa hustisya. Tama ang panawagan na tuldukan na ang korupsyon. Ngunit ito ay dapat idaan sa tama at masusing proseso. Ang paglilitis na ito ay nangangailangan ng pagbubusisi sa mga anomalya na nag-ugat panahon ni Rodrigo Duterte. Hindi mawawala ang kanser ng pagnanakaw kung hahayaan lang nating pabalik-balik ang mga taong kasabwat sa sistemang ito noon pa man. Ang pagkakadakip kay Saldico ay hindi isang banta, kundi isang tagumpay para sa mga Pilipino sawa na sa korupsyon. Ang tunay na seguridad ng katotohanan ay makakamit lamang sa loob ng korte kung saan ang ebidensya ang mangingibabaw at hindi ang mga malisyosong post na naglalayong lituhin ang publiko. Ang gobyerno ay hindi kaaway ng katotohanan. Ito ay instrumento upang mailantad ang ugat ng nakawan sa kaban ng bayan.